debate. ito na. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Good morning, and Sir Joel. Good morning po. Good morning. Pa-explain nga po, nasa Salary Standardization 6 na po tayo. Tama ho ba? Currently po ay SSL 5 pa lang po tayo. Okay. Pero yung ginagawa po natin ay 6. Tama po kayo, Ma'am Weng and Sir Joel, kung itong study na ginagawa ng Department of Budget and Management together with Governance Commission for GOCCs ay ma-accept at ma-approve ng ating principals ng ating Office of the President, then we will have SSL 6 po. Okay, ang pag-aaral po natin ay siyempre SSL, pagtataas po ng sweldo ng ating mga kawani ng gobyerno. Ito po ay kumakatawan lang sa basic salary, increase sa basic salary ng mga tagapamahalaan? Ito pong compensation na study na ginagawa ng Department of Budget and Management at GCG ay unang-una po tinitingnan po yung total compensation ng pamahalaan, yung mga kawani ng ating local government as well as national government agencies vis-a-vis the private sector po. Mhm. So hindi lamang po yung basic salary but as well as the different allowances and benefits of the different government workers po. Opo, pero ang purpose po nito ay i-increase ang kanilang sweldo at benepisyo. Yes po sir. Tama po kayo Ma'am Weng. Primarily, the purpose is to adjust the current government pay to make sure that the government pay is comparable with the private sector po. Malayo pa po ba yung sweldo ng mga taga-gobyerno sa pribadong sektor? Noong nakaraang SSL 5 po, on the average po ay 90% of the market median na po tayo. However po, yun po ay noong 2020 po. So, ngayong 2024 po, alinsunod sa pondo na nilagay po ng ating pamahalaan sa GCG para sa conduct ng compensation study. So, nagkaroon po tayo ng pag-aaral at to ensure po by 2024 how far or how comparable na po ang government pay with the private sector po, yung market median of the private sector. Malapit na ba, Direktor? For the 2024 study po sir, we are in the final stage po. So we are yet to determine po sir kung anong comparability na po ng government pay with the private sector sir. So yun po yung ating hinihintay, yung comprehensive study that will cover compensation po, the salaries and other benefits. And we will see po kung gaano nakalayo o lapit ang government pay with the private sector po. So sa ngayon, hindi nyo pa masasabi, Director Handa, kung magkano yung posibleng itaas sa sweldo under SSL 6 ng mga taga-gobyerno? Pinag-uusapan ba yung magkano na lang ang itataas Opo. o pinag-uusapan pa rin kung itataas? Oo. Sir, so far po, dun po sa pag-aaral, may mga definitely po similar to the previous SSL 5 and the study before implementing SSL 5, may certain ranks po ng ating mga kawani ng pamahalaan ang behind pa po sa private sector. Meron naman pong mga posisyon sa pamahalaan na already competitive and even pwede pong mas mataas po yung sweldo ng mga ibang kawani ng pamahalaan vis-a-vis the market median of the private sector. Ngayong 2026 po, 2024, pinag-uusapan po ng ating GCG at ng DBM together with the consultant na na-engage po ng ating departamento ay kung una, comparable po ang ating salary ng pamahalaan sa private sector. Ikalawa, kung may mga sector na hindi pa o portion or position na hindi pa po comparable, gaano po kalaki yung itataas. Mhm. At ikatlo po, ito po ba ay i-implement ng similar to the previous salary standardization law, how many tranches? 4 tranches pa rin po ba? Yun po. Hindi, ang halimbawa, Sir Director, mangyari na mag-decide to increase, Yes ano po. per position ba yan? Performance-based o across the board? Possible po na may increase bawat salary grade ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Ang salary grades po ng mga posisyon sa pamahalaan ay we have salary grade 1 up to 33. Mm-hmm. 1 is the entry level po. That's the lowest salary grade 1 na currently ay 13,000 pesos po. Then yung salary grade 33 po ay ang posisyon naman po ng presidente. So, kung mag-i-increase po, bawat salary grade po ay may aumento naman po o may karampatang O kasi adjustment sa rate baka po. abutan Weng, nung Oo. 'di ba, nung nandun sa yung kasunod mo, abutan kung di mo bibigyan ng increase yung
yung Yung susundan bawat isa, niya, yes. talaga magkakaabutan po yan. Pero meron bang certain percentage na ibinibigay o depende po yan sa dun sa posisyon na hawak ng tao? Sir, depende po sa resulta ng pag-aaral at depende rin po doon sa kaukulang gugugulin o yung total amount that will be spent for the salary increase. Mhm. Kasi syempre po, we are ensuring na fiscally sustainable po siya. Hindi naman po isang bagsakan ang increase, kaya nga po ginagawa natin 4 tranches para hindi naman po maapektuhan yung ating national government resources po. Would you know kung magkano ginastos natin at dinagdag natin doon sa pondo, sa sweldo ng mga manggagawa po natin sa gobyerno dito sa Standardization 5? Sa standardization law po, around 100, for the previous tranches po, SSL 5 po starting 2020 up to 2023 po, ay we spent around 130 billion po for Wow. tranches. Wow, 130 billion in Hati sa 4. 4 tranches po yan, no? Yes po, 4 around gigs. Okay. around 32 billion po bawat taon po. Bawat Wow, taon. malaki. Okay. Pero mababa pa rin pala ang entry level natin, Director, no? 13,000? That's the salary grade 1, Ma'am Weng po. Opo. Ito po yung mga utility worker po natin, administrative aid 1. Pero yung entry level po natin sa government, which is yung SG11 po, ito yung may bachelor's degree na po na kinakailangan na, ay around 27,000 po, Yun Ma'am ang Weng. entry level. Pero ano yun Yes, yung 13,000 Weng, hindi makatao yun. Kulang pa rin Kulang na po kulang yung Director. ano? Hindi ba yun pinag-aaralan na itaas man lang ka, Director? Yung entry level ng SG1? Opo. Actually po, yun, kasama po yun sa pag-aaral. Ang SG1 po natin is 13,000, which is the monthly basic salary, plus we have po yung personal economic relief allowance na 2,000 po. Mhm. So sa government po on a monthly basis, yung pinakamababang posisyon po natin sa pamahalaan ay makaka-receive po ng 15,000 po kada buwan. Mhm. Yung mga nasa technical naman po, yung mga nakatapos ng 4 na taon na kurso at pagpapasok po sa government natin, yung SG11 po, which is salary grade 11, which is 27,000 monthly basic salary plus 2,000 pesos po na personal economic relief allowance. So around 29,000 po. Okay. Ito po, go ahead, sir. Sinasama po kasi natin yung pera kasi ito po yung sa private sector na-integrate na po sa monthly basic salary na COLA before po. Opo. Ito po yung pinag-uusapan natin na SSL, Joel, Director, ay para sa mga regular na kaplantilya position sa gobyerno, hindi po ba? Tama po kayo. Those occupying regular as well as din po yung mga contractual at casual employees po natin na ang kanila pong appointments ay attested po ng ating Civil Service Commission po. Mhm. So, ibig sabihin, sakop din pala kahit yung mga contractual, meron sila dito sa SSL. Yes po, yung mga contractual po, Ma'am Weng, na engage ng mga departamento o na project or program basis po, na tapos ang kanilang mga appointments po ay ina-attest ng Civil Service Commission, services are considered government service, then sako po sila sa pagtaas po itong ating sweldo. Sa kabuuan po, Director, ilang manggagawa, contractual man, job order man, o regular, ang makikinabang po sa SSL 6 kung sakali? Around 1.5 million government employees po, national government employees po, yung magbe-benefit po nito, Ma'am Weng. Okay. Siguro, Weng, matanong natin, kailan matatapos ang pag-aaral? Yun. At sasakto ba ito do sa paghain po ng national budget for 2025? Final stage po, Ma'am Weng and Sir Joel, nung compensation and benefit study po, we're hoping na this month po matapos na po yung study, then the result of the study. The result of the study Teka, ay... napuputol. Importante yung sasabihin ni Direktor. Kailan Okay na matatapos lang yung kanilang pag-aaral? Mhm. Direktor, Hello, sir? wala eh. O, yun na lang eh. Buntot na lang yung tanong nating sayang dalawa. naman, Importante. Pero karaniwan niya, Joel, Ko. isasakto nila yan para doon sa pag nasa hawak na ng Kongreso yung budget, after ng SONA ng Presidente, makakasama na siya doon sa habi ng budget. Malaki yan, 130 billion, di ba? Oo, Sinabi ni laki. 4 Director tranches po yan. Director. For SSL 5. Kailan matatapos, Direktor, yung pag-aaral po? Hello, sir? Yes po, Ma'am Weng. Ayun. Ayan. Kailan po matatapos ang pag-aaral, Direktor?
The compensation and benefit study po is already in the final stage po. And the consultant po is expected to submit the final the report po regarding dito sa cost salary analysis po for national government employees by the end of this month po. So yung result po ng study will serve as basis po in making necessary changes po doon sa total compensation framework, and ito represent po ng DBM sa ating principals at president po for possible implementation. Ang anumang resulta po ng rekomendasyon ng pag-aaral na yan ay hindi ho mararamdaman ngayong taon. Baka next year na po yan. Tama ho ba? Sir, base po doon sa latest press release ng ating departamento, this will be subject po to excess revenue sa ating pagkakaan ngayong taon po. So, Excess revenue. Excess revenue. Yes, po. Mhm. Paano po So, kung walang sobrang revenue, Sir Director? Yun po yung hahanapan ng ating departamento together with the other government agencies ng available appropriation sa ating pong General Appropriations Act po. So, at the end of this month po, we will know how much will be needed for the implementation first tranche of the salary increase, and after that po, we'll elevate the matter principals. Then, kung mayroon pong kakailanganin, ito po ay hahanapan sa GAA po. Alright. Director, salamat sa oras. Sir, Mag-ingat ka. thank you. Thank you. Ha? Salamat po, Ma'am Weng and Sir Joel. Thank you. Director Gerald Handa.